Segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, bago muna tayo magtungo sa ating balitaan ay magkakaroon muna tayo ng panayam. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at siya rin pong chairperson ng House Committee on Public Accounts. Representative Ridon, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello po, magandang araw. Maraming salamat sa pag-imbita. Ayun po, thank you po for gracing our program, Kong. Diretso na po tayo sa ating mga tanong. Ano na po yung mga natalakay na po so far sa pagdinig ng inyong komite? Particular po, syempre alam naman po natin na ang issue ngayon is the flood control projects. Alam po ninyo, marami na hong update mula nung Martes, no, 2 araw pa lang. Una, nag-resign na si Herbert Matienzo, Executive Director po ng PICAB. No? Isa siya dun sa mga extensively pong na-interpolate ng araw po na yun, particular dun sa kanya pong lifestyle at dun sa mga usapin po ng pagbebenta ng mga PICAB licenses. No? So, nag-resign na po siya mula sa PICAB. Pangalawa, isa din po dun sa mga extensively pong na-interpolate no araw po na yun ay si Engineer Henry Alcantara, yung dati pong District Engineering Office District Engineer no nito pong First District of Bulacan. So sinibak na ho siya sa pwesto ni Vince Dizon, ang ating pong bagong secretary po ng DPWH. So mabilis ho yung mga sitwasyon at malaki ho yung tingin ko naging ambag nito pong House hearing para makapagbigay pa ho ng dagdag po mga detalye dito po sa layunin po natin magpapanagot ng mga sangkot po dito sa mga ghost flood control projects at iba pang mga anomalya. And speaking of that po, Kong, maiimbitahan pa po ba sila sa mga susunod na pagdinig? Kasi sabi nyo nga po ay nasibak sa serbisyo ito nga si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, tapos nag-resign itong si PICAB Executive Director Attorney Herbert Matienzo. So, what's next po for them? Maano pa din ho yan? Ma-invite pa rin ho sila kasi syempre marami pa hong detalye, no? Wala gusto natin malaman. Talagang gusto natin makapagbigay din ho ng halimbawa ng dagdag na detalye dito po sa usapin po ng lifestyle po no ni Attorney Matienzo, former Executive Director po ng PICAB. Tapos sa bahagi naman po ni District Engineer Alcantara, marami pa ho tayong detalye na gustong malaman. Hindi pa ho nagpapakita yung isang kasabwat doon po sa ghost project ng Sims Construction, si Sally Santos. No? So, very important pa rin ho yung magiging papel niya dito po sa pagtutuloy po ng pagdinig ng House Infrastructure Committee. Samantala po, tumugon na po ba yung 5 contractor sa sabina ng inyong komite? At ano po yung mga kakaharapin nila kung patuloy pa rin nilang isnabin ang paanyaya po ng Kamara? Wala pa po, no? So, inaantay pa ho natin yung pong paglalabas ng sabina. So, hopefully within the day, mailabas na po natin. Yan po. Within the week, no? Mailabas na po natin yung sabina po nitong mga kontratista na inibita po natin. Samantala, kung may mga balita na po ba regarding doon sa mga ilang kongresista na sinasabing involved sa mga flood control projects, ano po ang inyong masasabi rito? At kung mapapatunayan nakasabwat sila sa ganitong kalakaran, inyo po ba silang imbitahan sa mga pagdinig? Ang sabi naman namin, pagka talaga may mga napangalanan doon sa mga anomalya mga proyekto, talaga imbitahin talaga natin yan, senador man yan o kongresista, no? So bibigyan natin sila ng pagkakataong sumagot, pero immediately ipapasa na ho natin yan sa independent commission, no, na itinatawag po ng ating pong Pangulo. Alam naman po natin na may hiwalay ring pagdinig no, na isinasagawa ang Senado tungkol sa flood control. May pinagkaiba ba ito para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig? Meron po bang pinagkaiba ito sa inyo ring ginagawa ring pagdinig? At paano po yung coordination nyo with the Senate regarding po this? Okay, una sa lahat, hindi naman kailangan mag-coordinate ng Kongreso at Senado dahil magkahiwalay pong mga departamento po ito, no? Pero pangalawa, magkaiba din kung paano namin inilulunsad yung pong
dinig, ginagawa ho namin talaga dito project to project at evidence-based to. So talaga ho naghahanda po yung mga kongresista doon po sa mga paglalatag ng kaso at dokumento, no, doon sa lahat po ng mga resource persons po natin. Tingin ko yun yung pinaka distinct, no, na pagkakaiba dito pong Senate hearing tsaka na House hearing po natin. Ito naman po, siguro ito yung dapat mabigyang diin po para sa ating mga kababayan. Tinitiyak po ba ninyo sa inyong komite na wala po kayong sasantuhin sa paghabol sa mga opisyal at mga kontraktor na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects? Tama po, nalinaw naman na ho natin yan noong nakarampa. Kung mapangalanan nyo sila, talaga naman pong ibitahan natin sila dito po sa mga magiging pong pagdinig natin. Ito na lamang po, Congressman, panghuling mensahe na lang po para sa ating mga tagapakinig sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa Martes yung susunod pong pagdinig, no? So hopefully, yung pong mga pinasabtina ay magpapakita at may mga iba pa hong mga paksa na napag-uusapan po dyan, particular ho dito sa mga Diskaya-led firms, no? So very important ho na talagang mapagbantay ang ating pong mga kababayan dito po sa mga update, dito po sa flood control na issues. And with that po, maraming salamat po, Congressman Ridon, sa pagsama niyo po sa aming programa. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Okay, thank you. Sige. At ating pong nakasama sa ating programa si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at siya ring chairperson ng House Committee on Public Accounts. Balik na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Malacanang naniniwalang hindi magkakaroon ng pagkakaantala sa deliberasyon sa budget para sa 2026 kasunod ng gagawing pagrepaso sa umano'y nasinitang pondo para sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Tiniyak ng Malacanang na magiging mabilisan ang gagawing review kapwa ng Budget Department at ng Public Works Department sa sinasabing nakasingit na insertion sa DPWH para sa susunod na taon. Itong sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa gitna ng agam-agam na magkaroon ng delay sa budget deliberation. Ayon kay Castro, may kautusan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mabilis ang gagawing pagbusisi sa umano'y nakalusot na pagsingit sa pondo ng Public Works. Naniniwala ni Castro sila na hindi magiging pangmatagalan ang ikakasang review ng dalawang ahensya at kilala ding mabilis magtrabaho kapwa sina Secretary Amena Pangandaman at Secretary Vince Dizon. Dagdag pa ng Palace Press Officer na hanggat maaari nga ay ayaw ni Pangulong Marcos na reenacted budget ang guguguli ng pamahalaan sa susunod na taon kaya kailangan talagang maging mabilisan ang pagsisiyasat para wag din naman magkaroon ito ng domino effect sa paraang maantala ang budget deliberation. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Ayaw din ng Pangulo ng reenacted budget. Sa bilis po ng pagtatrabaho ni Sec Vince at saka ni Sec Mina Pangandaman, mabilisan po ito. At yun ang po ang pinag-utos talaga ng Pangulo. So hindi pwedeng pangmatagalan yung gagawin na pagre-review. Mabilisan po ito. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala handang makipagtulungan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso para matiyak na maayos ang panukalang budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa susunod na taon. Kaya naman, ipinag-utos ng Pangulo sa Department of Budget and Management o DBM at DPWH na magsagawa ng malawakang pagsusuri sa 2026 proposed budget ng DPWH. Ito ay sa gitna ng mga ghost at substandard na flood control projects. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, sisikapin nilang matapos ang pagsusuri sa loob ng 2 linggo o mas maaga pa kabilang sa isusumite ng 2 ahensya sa Kongreso ay ang updated list ng mga infrastructure project. May 2 linggo po tayo or even earlier, no? Baka kaya, it could be earlier. Ipapadala natin sa kanila yung bagong listahan, yung mga changes na mangyayari doon.
si Budget Secretary Amena Pangandaman. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na ulat, indikasyon na gumagana ang proseso ng gobyerno ang pagiging bukas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-reenact ang panukalang budget para sa susunod na taon. Ito ang sinabi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon makaraang atasan ng Pangulo ang Kagawaran at Department of Budget and Management o DBM na isagawa ang full budget review ng DPWH. Ayon kay Dizon, ang pagiging bukas ng Pangulo sa pagrebisa ng mga budget ay para maisaalang-alang ang kapakanan ng mga Pilipino. Secretary Mina and I see the wisdom of the President. And I think it is the wise decision. Tingin ko, in the end, it will be better for the people. Kasi makikita ng ating mga kababayan na ang executive ay handang mag-adjust at handang magrebisa, mag-revisit, magrepaso, at magbago kung kinakailangan. Tingin ko, this is all for the best. Si DPWH Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, gobyerno paigtingin ang flood control projects kasunod ng pagpapatibay ng resolusyon na nag-uugnay sa lahat ng flood control at management projects. Ang kabuulat ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang mga hakbang laban sa pagbaha, inaprubahan ang isang resolusyon na nag-uugnay sa lahat ng flood control at management projects sa loob ng iisang river basin. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, tagapamuno ng Economy and Development Council Investment Coordination Committee Cabinet Committee, titiyakin nila na ang perang pinagpaguran ng ating mga kababayan ay tunay na napapakinabangan at hindi nasasayang. Dagdag pa niya, panahon na upang ipakita na seryoso ang pamahalaan, hindi lang sa pagpapatupad kundi maging sa pananagutan. Ang naturang resolusyon ay inirekomenda ng Infrastructure Development Committee o Infracom Subcommittee on Water Resources upang magsagawa ng mas malawak na pagsusuri sa mga flood control projects at tiyaking handa ang mga ito bago ipatupad. Sa kasalukuyan, tanging mga proyekto na lagpas 2.5 billion pesos lamang ang sumasa ilalim sa ICC evaluation. Dahil dito, karamihan sa mga flood control projects ay tinitignan ng paisa-isa na nagre-resulta sa hindi konektado at minsan ay hindi akma. Sa bagong polisiya, ang mga proyekto ay pagsasama-samahin sa antas ng river basin upang masuri hindi lamang ang teknikal na aspeto kundi pati na rin ang epekto ng kapaligiran, lipunan at ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, hindi titigil ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hanggat hindi nahuhuli at napapanagot ang mga nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Ito ang naging matapang na pahayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro kasunod ng mga batikos kung bakit tila sa Administrasyong Marcos naglutangan ang mga anomalya. Ani Castro, desidido si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masugpo na ang korupsyon sa bansa kahit pa direktang masaktan ang administrasyon dahil sa mga naglipa ng anomalya. Si Pangulong Marcos din ang kauna-unahang Pangulo na nanguna sa pag-imbestiga sa mga maanomalyang flood control projects. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, ilan sa mga kumpanyang pasok sa top 15 contractors ng mga flood control projects, dummy companies lamang ayon sa mga senador. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Naniniwala ang ilang mga senador na ilan sa mga top 15 contractors ng flood control projects ay mga dummy companies lang. Ibig sabihin ay ginagamit lang ang lisensya ng naturang mga kumpanya para makakuha ng flood control deals sa gobyerno. Sinabi ni Senate Minority Leader Vicente Sotto III na may natukoy na ang Senado na 3 hanggang 4 na kumpanya sa top 10 na dummy o ang mga nakalistang pangalan ay hindi talagang ang may-ari ng kumpanya. Ayon kay Soto, kasalukuyang pang iniimbestigahan ito at posibleng maisiwalat sa magiging susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes. Sa tingin naman ni Senador Joel Villanueva, kabilang sa mga posibleng dummy companies ang Wawaw Builders at St. Timothy Construction Corporation. Itong dalawang kumpanya rin ang pinaniniwalaan ni Senadora Risa Ontiveros na posibleng dummy companies lang dahil kung pagbabasihan niya ang testimonya ng mga may-ari ng dalawang kumpanyang ito ay tila hindi sila ang totoong utak ng operasyon ng kanilang mga kumpanya. Tumaas ang senadora na sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon ay malalantad na kung sino ang mga tunay na mga kontraktor at promotor ng scam sa flood control projects. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Trade and Industry o DTI magsasagawa ng malalimang review hinggil sa pagbawi ng lisensya ng Philippine Contractors Accreditation Board sa siyam na kumpanya na pagmamay-ari ng mag-asawang diskaya. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni AJ Ignacio. Magsasagawa ng malalimang review ang Department of Trade and Industry o DTI hinggil sa naging desisyon ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAP na bawian ng lisensya ang siyam na kumpanya ng mag-asawang diskaya. Sa isang statement, sinabi ng DTI na inaantay na nila ang kopya ng dokumento mula sa PCAP at agad na nilang i-review ang mga nasabing mga kumpanya. Dagdag pa ng DTI na nais nilang masiguro na magkaroon ng transparency at accountability kabilang ng integridad ng government procurement system ng Pilipinas. Mula rito sa DTI, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Immigration Lookout Bulletin Order para sa mga sangkot sa flood control projects pirmado na ni Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na pirmado na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang initial batch ng Immigration Lookout Bulletin Order o yung ILBO laban sa ilang opisyal ng DPWH at mga kontraktor na sangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, tugon nito sa request letter ni Senador Marcoleta mula Senate Blue Ribbon Committee. Samantala, hiwalay pa ang kahilingan ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakatakda ng mga aksyonan ngayong araw. Kasabay nito, isinailalim na sa travel monitoring ang mga pinangalan ng DPWH officials at contractors upang masiguro na hindi makakalabas ng bansa habang nagpapatuloy ang investigasyon laban sa mga ito. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinalagan ng Malacanang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa investigasyon ng mga anomalya sa flood control projects na anyay maaari lamang imbestigahan sa loob ng isang araw. Inihayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na isang malaking kalokohan ang sinabi ng ikalawang Pangulo dahil wala na talagang
pagdaraan ng due process ang investigasyon kung ura-urada rin ang resulta nito. Nagpahaging din si Castro kay VP Sara na mismong ang ama nito na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang nagsabing noon pa man ay marami ng ghost projects sa DPWH, ngunit bakit tila wala namang nasibak na kalihim sa termino ng kanyang ama. That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, kayo ang maging konsensya ng bayan. Ito ang naging malakas na panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong talagang opisyal ng League of the Provinces of the Philippines. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga na ang mga pinuno mismo ng bayan ang nangunguna sa pagsiwalat at paglaban sa anumang uri ng katiwalian. Binigyang din ng punong ehekutibo na ang pera ng bayan ay hindi nakalaan para sa sariling interes kundi para sa kapakanan ng mamamayan. Tiyakin natin nasa wasto ang mga proyekto na ipinapatupad ng pambansang pamahalaan at ng lalawigan at isiwalat natin kung may makikitang taliwas. Dahil ang pera ng sambayanan ay pera ng bayan, hindi sa pansariling interes. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, right-of-way acquisition para sa Metro Manila Subway nasa 75% ng kumpleto. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Tiniyak ng Department of Transportation na on track pa rin ito sa pagkumpleto ng right-of-way para sa Metro Manila Subway Project. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, sa ngayon ay nasa 75% na ang nakukuhang right-of-way at posibleng umabot ito sa 75% bago magtapos ang 2025. Kasama sa natitira mga porsyento ang malit na bahagi ng lupa kabila ang Metro Walk at sa bahagi ng Station 105. Nakatakda ring i-award ng DOTR ang kontrata para sa natitirang subway segments at target ang groundbreaking sa mga bahaging ito sa Nobyembre. Ang Metro Manila Subway ang kauna-unahang underground railway system ng bansa na may 17 istasyon at tatakbo mula Valenzuela hanggang Pasay City. Mula sa DOTR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, asahan ang magiging mabilis na pagkilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpili ng susunod na ombudsman. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro kasunod ng pagtatapos ng public interview ng Judicial Bar Council sa mga nagnanais maging susunod na ombudsman. Sa ngayon, naghihintay na lamang ang palasyo ng shortlist ng mga kandidato sa pagka-ombudsman. Inisa-isa rin ng palasyo ang mga non-negotiable requirements na dapat taglayin ng isang ombudsman. Ang gusto po ng Pangulo, of course, dapat ay may integridad, hindi nadidiktahan at walang kinakampihan. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, planong pagharang sa aplikasyon sa Ombudsman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kwinestyon ng Malacanang. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Kinuwestiyon ng Malacanang ang pahayag ni Senator Amy Marcos kaugnay sa plano nitong pagharang sa aplikasyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang susunod na ombudsman. Kung matatandaan, sinabi ng mambabatas na ang pag-apply ni Remulla bilang ombudsman ay bahagi ng planong ipakulong si Vice President Sara Duterte bago ang 2028 elections. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na ang pahayag na ito ng mambabatas tila pagpapahiwatig na mas matimbang sa kanya ang pagpapahatid ng hustisya sa mga kaibigan kumpara sa mga Pilipino. Anya, isang independent body ang ombudsman na nag-iimbestiga at naghahain ng kaso laban sa mga opisyal na mapatutunayang sangkot sa katiwalian. Bagay na hindi anya dapat ikatakot ng mga Duterte kung wala silang kasalanan. Ayon kay Castro, mayroong kakayahan ng mga Duterte na ipagtanggol ang kanilang sarili, kaya't walang dahilan upang harangin ng senador ang aplikasyon ni Remulla. Sa pagpili ng ombudsman, sinabi ni Castro na ang nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isang opisyal na mayroong integridad, hindi nadidiktahan at walang kinakampihan. Hindi pa po ba mas nararapat po na maging independent ang magiging ombudsman dahil independent constitutional body naman ito? At kinakailangan na magsampa ng kaso kung nararapat. At hindi po dapat katakutan kung wala naman magiging talagang kasalanan ng mga Duterte na siyang kinatatakutan niya. Hindi naman po ibig sabihin nito ay hindi dapat sila sampahan ng kaso dahil kaya naman nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili. So ano po ba ang hinaharang dito ni Senator Amy? Ang maitatalagang ombudsman na dapat ay hindi kantiin ang mga kaibigan? Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, coordinated anti-submarine exercise tinutukan sa ika-10 multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas, Australia at Canada. Ang detalye ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Lalo pang pinagting ng China ang presensya nito habang lumalapit ang mga barkong pandigma ng Pilipinas, Australia at Canada sa pagpapatuloy ng multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Habang papalapit kasi ang mga magkakaalyadong barko sa Baho di Masinloc, dinagdagan pa ng China ang mga barko nito na nagbabantay sa paligid ng bahura. Tila nasa front row ang mga barko ng China sa kasagsagan ng aktibidad. Court request all the vessel maintain a safe distance from my vessel. Security, security, security. This is Chinese warship 163 conducting continuous turning to port. Request all the vessel keep a safe distance from my vessel. Over. Hindi ito radio challenge, kundi komunikasyong ipinadala ng Luyang 3 guided missile destroyer ng People's Liberation Army Navy ng China na nagpapaalam sa mga barkong malapit dito na gagawa ng pagliko kaya't pinapayuhan na manatili sa distansya. Sa ikalawang araw ng MMCA ng Pilipinas, Australia at Canada sa West Philippine Sea, hindi lang isa, kung hindi 2 barko ng China ang namataan habang papalapit sa bisinidad ng Baho di Masinloc. Ayon kay Lieutenant Junior Grade Prince Charles Bauyot, Anti-Submarine Warfare Officer ng BRP Jose Rizal, bukod sa Luyang 3 guided missile destroyer, namataan din ay Sanjiangkai Class 2 frigate 568 ng People's Liberation Army Navy ng China. Una nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nananahimik ang mga barko ng China sa mga mapangahas at agresibo nitong hakbang sa tuwing nakikipagsanay ang Pilipinas sa mga kaalyadong bansa nito. Kaya naman sinabi ni Mauyot na sa kabila ng presensya ng China sa naturang aktibidad, naging matagumpay pa rin ito. The activity goes well and the objectives are met, so it was successfully conducted. Mula dito sa West Philippine Sea para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Fertilizer and Pesticide Authority naniniwala na hindi maapektuhan ang agricultural labor sector sa pagpasok ng agricultural drone services sa Rehiyon 1. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Pasyente Fertilizers and Pesticide Authority asan unay ang maapektaran dagiti mangmanggan iti taltalon no may implementar iti agricultural drone services dito Rehiyon 1. Imo nang tideta kinala ni FPA Agriculturist 1 Joyce Rabe ito sa pang agrikultura at ila ang ipaay a serbisyo tinasao nga kagawaan ket iti panagmapping, panagwaris iti bini, abono ken insecticide ken panakamanihir ti nutrisyon dagiti mula. Malaksit karagito yung aktibidad at dapat ti panangisagana iti daga amamula panagraep, panagapit kanda dumapay at trabaho nga obraan dagiti farm workers. Patsen ni Rabe, aga po iti data saan na makompromiso ti panggadan dagiti amang manggad. May nagti data, base iti panakinuman ti Radyo Pilipinas Lawag kadagiti Mandalon, rumrumwar a marigatan da nga agsapol kadagiti trabahador gapota kay kayat dagiti dati a farm workers nga agtrabahon iti construction. Dahil ket gapot iti kabayag dagiti proyekto ken nangat ngato asweldo. Manipod diti syudad ti Lawag Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang AGOO, No Backpack Policy sa mga paaralan sa San Fernando City, La Union, malaking tulong sa seguridad ng mga mag-aaral at guro. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Dakala tulong tinaw backpack policy kadagiti para publiko nga eskulaan iti siyudad ti San Fernando, La Union para iti proteksyon digiti estudyante. Sigon kini Dr. Sheila Marie Primicias, Schools Division Superintendent ti DepEd San Fernando City, nepintas ti implementasyon ti polisiya. Inaklon nang idirugurugi ti implementasyon ti polisiya kat ado dagiti negatibo a komento iti raytoy. Nupay kasta kinunanang iti panaglabas dagiti aldaw kat napaneknekan a napintas ti epekto ti polisiya para iti proteksyon iti unag dagiti eskwelaan. Kinunana nga ado dagiti nakaamiris anasaya at ti polisiya tapno saan ang maiserrek iti unag dagiti eskwelaan, dagiti maiparit a bambanag kas iti paltog, kutsilyo, sigarilyo, vapes, kanda dumapay ng runa ta iti sabsabali a lugar kat adda dagiti insidente anapaspasamak kadagiti eskwelaan kas iti pamaltog ken pamagsul. Iti sinong ti polisiya saan matanan-anay ang maiparit ti panagusar dagiti estudyante iti backpack nga masapol nga ibati da daytoy iti eskwelaan inton agawid da ken agusarda kadagiti transparent nga envelope apagikan kadagiti iyawid da nga alikamen. Manipod AGOO La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa AGOO. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Mobile Soils Laboratory na maghahatid ng makabagong serbisyong pansakahan inilunsad sa Eastern Visayas. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Iginlunsad ng Bureau of Soils and Water Management ang siyahan nga Mobile Soils Laboratory Region 8 nga parte ng national nga programa nga nagtutuyo maghatag hin moderno nga serbisyo ha mga parauma. Ang Mobile Soils Laboratory inusahan 16 nga unit nga ipapadara magkalain-lain nga rehiyon ha bugos nga nasod para magbuhat hin on-site soil testing nga makakahatag dayon hin resulta ha mga benepisyaryo. Tuyo hini nga matagan hin eksakto nga giyan mga parauma ha pagdesisyon kung patiunan ang tama nga paggamit ang iratuna nga nabuno. Sumalahan DEH, daka ini nga pitad para science-based nga sustainable agriculture ha Eastern Visayas nga makakabulig ha pagpadaman ani nga kitahan mga parauma ha rehiyon. Ang laboratorio gintukod base maging mas madali ang pag-abotan teknikal nga serbisyohan gobyerno. Ngadto mga kabariyuhan, labi na mga lugar nga herayo tika nga naeksister nga pasilidad han gobyerno. Tika nga Borongan City, ini Daisy Lalosa Bilizar para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. PNP Tomas Opus, Southern Leyte, muling nagpaalala sa mga motorista na magsuot ng helmet. Narito ang ulat mula kay Ruel Bugnos. Ang Tomas Opus Municipal Police Station ubos sa panguna ni Police Major Aldous Dexter Roa, padayon nga nagpahinumdum sa mga motorista sa kanunay nga pagsulot ng protective equipment aron nga masiguro ang kaluwasan sa pagbiyahe sa kadalanan. Sa bahin sa PNP, padayon ang ilang pagpatuman sa Municipal Ordinance No. 2018-326 nga mao ang the Comprehensive Traffic Code of the Municipality. Padayon ang police visibility sa mga nagunang kadalanan sa lungsod aron nga masiguro nga mutuman ang mga motorista ni maong ordinansa. Gawas niya na padayon usabang ilang mga information dissemination activities sa mga kabarangayan. Lakip na ang pakigdialogo sa mga nagmaneho sa pampubliko nga mga sakyanan aron sa pagpahinomdom sa mga balaod trapiko sama sa tukma nga speed limit, mga traffic signals, paggamit sa helmet o pagdumili sa pagmaneho kung anaa sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Kalabot niini gihangyo sa Tomas Opus MPS ang tanan nga mga motorista, driver o pasahero sa pagsulot og helmet. Dili lamang kini bahin sa pagsunod sa balaod o aron dili madakpan apan para usab kini sa kaayuhan tungod sa daghang aksidente nga makaresulta
sa grabing kadaot sa lawas o kamatayon. Balita gikan sa Southern Leyte kini Sir Will Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. 2 araw na job fair isinagawa ng Civil Service Commission o CSC sa Region 10. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. 534 ka mga government vacant positions ang available alang sa mga job seekers sa gipahigayon karon nga job fair nunot sa kasalugan sa ika-125 nga Philippine Civil Service Anniversary. Kini nga kalihukan gipangunahan sa Civil Service Commission Region 10 uban sa pag-abag sa kagamhanang lokal sa Cagayan de Oro pinagi sa Human Resource Management Office ug Public Employment Service Office. Gisugdan kini kagahapon ug batapos unya sa alas 5 sa hapon sa event center sa ground level sa SM Cagayan de Oro downtown. Lakip sa mga local and national government agencies nga misalmot mao kining mosunod: Army Recruitment Office Mindanao, Cagayan de Oro Water District, Civil Service Commission Regional Office 10, Department of Agriculture, Department of Economy, Planning and Development, Department of Health Treatment and Rehabilitation Center, Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, First Misamis Oriental General Hospital, LGU Hasaan, Mayor Hilarion Ramero Senior Medical Center, Northern Mindanao Medical Center, Fibidec Industrial Authority ug ang University of Science and Technology of Southern Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Mahigit 600 returning Filipinos mula sa Sabah dumating na sa Zamboanga City. Narito si Shirley Espino para sa balita. Más de 600 mga returning Filipinos estaban a Sabah el recientemente alegana Pantalan del ciudad de Zamboanga. Sila el más reciente grupo de mga returnees que abrirá otra vez na país por medio de la ayuda de gobierno. Con el 645 mga Pinoy, ya asistí el diferente mga ahensya de gobierno y recibí na Pantalan de Zamboanga. Uno ya el Department of Migrant Workers Regional Office 9, junto también con el personajes del Department of Social Welfare and Development, Bureau of Immigration, Bureau of Quarantine, Philippine Coast Guard y Department of Justice. Desde na Orbit Zamboanga, iyo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Caraga Region, matagumpay na isinagawa ang We Support Information Caravan sa pagsisimula ng National Suicide Prevention Month. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Dayanara Hake. Malampuson nga gipahigayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga ang Y Support Information Caravan sa eskwelahan sa Butuan City School of Arts and Trades pag-uhay lamang nga nagtimaan sa pagsugod sa National Suicide Prevention Month. Ang Y Support o wireless mental health o psychosocial support usa ka online o phone-based nga plataporma nga naghatag og accessible nga psychosocial nga serbisyo sa mga individual nga nakasinati og mental health challenges. Ang kalihukan kabahin sa padayong paningkamot sa DSWD sa pagpalambo sa mental health awareness sa mga batan-on og aron ipasiugda nga ang suporta anaa kanunay. Pinaagi sa pagpahigayon sa caravan sa unang adlaw sa Suicide Prevention Month, gipasiugda sa pahensya ang pasalig niini nga palapdan ang mga panag-inistoryahanay bahin sa kahimsog sa pangisip ug paghatag og luwas nga mga lugar alang sa mga batan-on. Ang field office nagpaabot usab sa iyang
kinasing-kasing nga pagpasalamat ngadto sa Department of Education Caraga alang sa ilang suporta sa advokasya sa field office ug sa tanang eskwelahan nga midawat sa Y Support. Dugang nga gipasiugda sa field office nga ang Y Support program abli sa bisan unsang imbitasyon gikan sa mga eskwelahan nga gusto magpahigayon sa information caravan. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Diana Rahake para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihahatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan sa pamagitan ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balitang negosyo at kalakalan. Inaprobahan na ng Economy and Development o ED Council, Investment Coordination Committee, Cabinet Committee o ICCCC na pinangungunahan ni Finance Secretary Ralph Recto ang pag-adopt sa resolusyon na pagsamasamahin na ang flood control at management project sa iisang river basin. Sa isang pahayag, sinabi ng DOF na ang inaprobahang resolusyon ng ICCIC kamakailan ay inirekomenda ng Infrastructure Development Committee o Infracom Subcommittee on Water Resources o SCWR upang pahintulutan ang pamahalaan na isagawa ang komprehensibong pagsusuri sa flood management projects at matiyak ang kahandaan nito sa implementasyon. Sa kasalukuyang ICC guidelines, tanging mga proyekto lamang na nagkakahalaga ng 2.5 bilyong piso ang kinakailangang suriin at karamihan ng mga ito ay flood control projects na hindi sumailalim sa ICC evaluation process. Dahil dito, ayon sa DOF, nagresulta ito ng hiwa-hiwalay na proyektong hindi kinonsidera ang posibleng pagbaha sa karatig na komunidad na kabilang sa iisang river basin. Paliwanag ng DOF sa pamamagitan ng pagsama-sama ng flood control at management projects sa iisang river basin, mas marami sa mga proyekto ang masusuri ng ICC evaluation, partikular sa aspektong teknikal, environmental, sosyal at ekonomiya.
Matitiyak din nito ang kalidad at kahandaan ng flood control projects. Sa ilalim ng resolusyon, itatalaga ang Department of Public Works and Highways bilang lead proponent agency sa pagsusumite ng aggregated projects sa ICC. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isinailalim na sa pangangasiwa ni Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque ang Construction Industry Association of the Philippines o CIAP at ang Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB upang matiyak ang integrated at transparency ng mga ahensya o upang matiyak ang integridad at transparency ng mga ahensya ng gobyerno na kabilang sa building infrastructure projects. Ang CIAP at PCAB ay attached agencies ng Department of Trade and Industry o DTI. Sa isang pahayag, sinabi ng DTI na ang paglalagay sa mga ahensyang ito sa ilalim ng direktang pamamahala ni Secretary Roque ay layong maibalik ang integridad at transparency sa pamamagitan ng major revamp. Ayon sa ahensya, makatutulong ang interbensyon ng liderato upang gampanan ang layunin ng DTI na maiwasan ang mismanagement at anumang gawain na makasasama sa ahensya. Sinabi pa ng ahensya na nangangahulugan lamang ang pagbabagong ito ng panibagong hakbang sa pagsusulong ng accountability at mas maayos na pamamahala sa loob ng CIAP at PCAB, habang sumasailalim sa matinding pagsusuri o review at paglilinis sa kanilang hanay. Batid na sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee, ikinaalarma ng mga senador ang alegasyong revolving door licensing ng mga contractor na blacklisted na sa government projects. Hinimok nila ang PCAB na palakasin ang oversight at koordinasyon nito sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na online gaming ang isa sa pinakamalaking pinagkukuhanan ng revenue ng pamahalaan ngayong taon. Ngunit ipinuntong may panganib na kalakip sa mga unregulated site. Sa isang pahayag, kinumpirma ng PAGCOR na nagsumite ito ng ulat sa House Committee on Games and Amusements na nagsasabing kumita ang licensed online gaming sector ng 69 billion pesos sa license fees mula January hanggang July ngayong taon. Sa kabuuang bilang, 41 billion pesos ang mula sa electronic games o e-games, habang 28 billion pesos ang mula sa ibang online gaming offerings. Paliwanag ni PAGCOR Chairman ang Chief Executive Officer Chief Executive Officer Alejandro Tenco, dahil sa malaking potensyal ng online gaming, malaki ang papel na ginagampanan nito sa paglilikha ng pondo para sa ating bansa, kasama na rito ang suporta ng PAGCOR sa edukasyon, healthcare at community development. Dagdag ni Tenco, sa unang 7 buwan ng 2025, nagbigay ng kontribusyon ng online gaming sa halagang 27.47 billion pesos para sa nation building, pondo sa corporate social responsibility o CSR programs, pati na rin ang ambag na 14.72 billion pesos sa Universal Healthcare Law. Popondohan din nito ang pagpapatayo ng mga eskwelahan, social civic centers, wellness centers at e-learning hubs. Nagbabala naman si Tenco sa lumalaganap na banta ng illegal na online operators na naghihikayat sa mga players sa lahat ng edad ng walang regulasyon. Nangako si Tenco ng mas pinaigting na laban kontra sa mga illegal platform. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Kinokonsidera ng pamahalaan ng seasonal tariff sa bigas upang proteksyonan ng mga lokal na magsasaka sa panahon ng anihan. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan. Binigyan diin ni Balisacan ang ginagamit ang mga taripa bilang policy tool upang tugunan ng iba't ibang issue tulad ng pag-impluwensya sa farm gate prices, pagtulong sa consumer na magbenepisyo sa mas mababang presyo ng bilihin at pagpapagaan ng epekto ng inflation. Dagdag ni Balisacan na nilang gawing abot kaya ang presyo ng mga produktong agrikultura, lalo na sa mga mahihirap. Sinabi ni Balisacan na target ngayong makamit ang price stability at mas bababa at matatag na inflation rate. Paliwanag naman ni John Paulo Rivera, Senior Research Fellow, Philippine Institute for Development Studies o PIDS, pamamaraan o estratehiya ang seasonal tariff sa pagpapanatili ng mga presyo ng bilihin at pagpaparami ng domestic production. Ngunit ipinunto ni Rivera na dapat nakabatay sa timely at transparent data at nakaangkla sa mga regulasyon ng pagpapatupad ng seasonal tariff upang maiwasan ang market distortion at rent-seeking practices. Matatanda ang una ng pinirmahan ni Paulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order o EO number 93 na sususpindi sa importasyon ng regular at well-milled rice sa loob ng 60 araw mula sa September 1 hanggang October 30, 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Board of Investments o BOI na nananatiling malakas ang investments mula sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na umabot sa 252 billion pesos noong 2020. Sakop ng Singapore ang kalakhan ng pamumuhunan na nasa 246 billion pesos. Sinusundan dito ng Thailand, 4.34 billion pesos, Malaysia, 1.7 billion pesos at Indonesia, 12.27 million pesos. Ayon sa BOI, ang Investment Promotion and Industry Development Agency ng Department of Trade and Industry o DTI, karamihan sa mga pamumuhunan nakadirekta sa Information and Communications na nasa 169.59 billion pesos. Power sector, kasama na ang renewable energy, 74.20 billion pesos, manufacturing, 5.58 billion pesos, administrative and support services, 1.41 billion pesos, at agriculture, forestry at fishing, 930 million pesos. Sa pinagsama-samang proyektong ito, makalilikha ito ng 15,358 na bagong mga trabaho para sa mga Pilipino mula 2020 hanggang July 2025. Pahayag ni BOI Executive Director Evariste Cagatan, alinsunod ang BOI-approved projects mula sa ASEAN investors, partikular sa information and communication at renewable energy sectors sa sinusulong ng Pilipinas sa smart and sustainable manufacturing and services. Tiniyak ni DTI Secretary at BOI Chair Cristina Roque na kaisa sila sa pagpapalakas ng micro, small and medium enterprises o MSMEs at pagpapalalim ng investment relationships sa ASEAN member countries. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang ating palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi as of September 4, 2025. Ang United States dollar ay nasa 57 pesos 45 centavos, Japan yen 39 centavos, Singapore dollar 44 pesos 60 centavos, South Korea won 4 centavos, China yuan 8 pesos 4 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 37 centavos, United Kingdom pound 77 pesos 25 centavos, European Monetary Union euro 67 pesos, Canada dollar 41 pesos 6 centavos at Saudi Arabia rial 15 pesos 31 centavos.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Antabayanin po si Leo Magpayo para sa balitang pampalakasan. Sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nasuspinde ang laban ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Guadalajara 125 World Tennis Association o WTA Open sa Mexico pagkaraan ang pagbuhos ng malakas na ulan. Abante sa third set 3-2, pagkaraan paghatian ang unang dalawang set, na itabla ni Ayala 40-all ang score sa game kontra Varvara Lepchenko ng Estados Unidos. Nakuha naman ng 29 anyos na si Lepchenko ang susunod na puntos para kunin ang advantage, subalit biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya't napilitan na suspendihin na muna ang laban. Kasalukuyang nasa score na 6-7, 7-6 at 3-2 ang laban at ipagpapatuloy ito sa hindi pang binabanggit na araw at oras. Una nang tinalo ng 20 anyos na si Ayala si Arjan Hartono ng The Netherlands 6-2 at 6-2 sa pagbubukas ng kanyang kampanya sa torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling under review ang panukalang pagbenta ng prangkisa ng Northport kung saan pinag-aaralan pa ng mga opisyalis ng PBA ang detalye bago maglabas ng pinal na desisyon. Ayon sa PBA, nasubmit na ng mga kinatawan ng Pure Blends ang letter of intent at ilan pang mga requirements sa kanilang layunin na mabili ang prangkisa ng Batang Pier at formal nang pumasok ng liga. Kapag natapos na ang pagsusuri, isasubmit ng review committee ang kanilang rekomendasyon sa Board of Governors bago magsimula ang 50th season ng liga sa Oktubre 5. Kahit walang katiyakan, lalahok pa rin ng Batang Pier sa taunang rookie draft na nakatakdang gawin itong darating na araw ng Linggo kung saan posibleng mapalakas na koponan ang kanilang lineup na pinangungunahan ni Calvin Abueva, Cade Flores, Evan Nel, Fran Yu at Sydney Onwebere. Nitong nakaraang season, ang pinakamalalim na narating ng Northport ay sa Season 49 Commissioner's Cup. Tinapos nila ang elimination round bilang top seed pagkaraan patalsikin ang Magnolia sa quarterfinals. Subalit natanggal sila sa kontensyon pagkatapos kunin ang 1-4 pagkatalo kontra Barangay Ginebra sa kanilang best of 7 semis. Sa kapwa Governor's Cup at Philippine Cup, bigong makapasok ng playoffs ang Northport. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Itataya ni Super Bantamweight contender Carl James Martin ang kanyang perpektong record sa linya sa oras na makatapat niya si Thai brawler Aran Dipayan sa undercard ng 50th Thrilla in Manila anniversary na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum sa Oktubre 29. Kasalukuyang World Boxing Organization o WBO number 1 contender sa timbang na 122 pounds si Martin na may 26 na panalo, walang talo at may 20 knockouts, ang dibisyon na pinamumunuan ni Japanese pound for pound star na Oya Inoue. Simula nang sumanib sa poder ng MP Promotions, kasalukuyang nasa 3 sunod-sunod na panalo na si Martin, kung saan 2 sa 3 laban niya sa ibang bansa ay sa pamamagitan ng paghinto ng referee. Sa kabilang panig, papasok si Dipayan sa laban ng may record na 21 panalo, 4 na talo na may 18 knockouts at siya'y natatandaan kung saan kinalaban niya si Inoue noong 2021 na nakasalalay ang WBA at IBF bantamweight titles bago natalo sa isang technical knockout sa ika-8 round. Nakatakda ang 10 rounds ang laban sa pagitan ni Martin at Dipayan at nakikita na ito ang pinakamabigat na pagsubok sa Pinoy contender para lumapit lalo sa pagkakataon na lumaban sa world title. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dadaan ang mga rookie prospects sa unang phase para sa parating na PBA Season 50 Draft kung saan lumahok sila sa 2-day draft combine na ginanap sa Inares Sports Arena sa Pasig. Lahat ng kalahok ay required na sumama sa tradisyonal na event simula nitong Huwebes kung saan ang mga player ay sasailalim sa physical, athletic at medical evaluations sa harapan ng mga scout, coaches at team managers. May kabuang 128 players ang nag-apply para sa draft ngayong taon. Nagaganapin itong darating na linggo, ika-7 ng Setyembre sa Mall of Asia Music Hall. Dahil sa dami ng kalahok, hinati ang mga players sa 12 koponan na sasailalim sa measurements at biometrics sa simula ng draft combine. May 1 oras na orientation na gaganapin para malaman o maging pamilyar ang mga players sa Unified Players Contract o UPC. Pagkatapos, iba-ibang koponan ang magsisimulang kalabanin ang bawat isa na aabutin hanggang sa susunod na araw na sa huli ay magkakaroon ng championship match at papangalanan ang most valuable player at mythical selection. Nakatakda ding ganapin ang 3-point shootout sa Biyernes bago ang mga laro sa semifinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, dinomina ng San Juan DN Steel ang RK Hoops Quezon City para kunin ang 92-35 panalo at mapunta sa solong liderato sa 2025 Women's Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL regular season na ginanap sa Inares Center, Montalban nitong Miyerkules. Naging matindi ang depensa na ipinamalas ng Lady Knights kung saan nalimitahan lamang nila ang RK Hoops QC sa single-digit scoring sa unang 3 quarters patungo sa 57 puntos na panalo. Dahil sa panalo, gumanda ang kanilang record sa 5-2. Nakapagtala ng personal best si Florence Talas sa nagawa nitong game high na 17 puntos, kasama pa ang 5 rebounds at 4 na steals, habang nagrehistro si Stephanie Ventura ng double-double na may 16 na puntos at 12 rebounds, sahog pa ang 4 na assists. Nakalikom naman si Hazel Panty ng 11 puntos, 7 assists at 5 rebounds, habang nagdagdag sina Rejoice Adlawan at Maymay Canuto ng 10 markers bawat isa para sa Lady Knights.
Limitado naman na naglaro sina San Juan DN Steel Stars, Janine Pontejos at Chuck Cabinbin laban sa nahirapang RK Hoops QC. Nakapaglaro lamang ng 10 minuto si Pontejos at nagtapos na may 4 na markers habang si Cabinbin ay walang naitalang puntos sa halos 6 na minutong paglalaro. Layunin ng Lady Knights na palawigin ang kanilang panalo sa 3 laban sa Pangasinan Solar Home na gaganapin sa Montaño Hall sa Cavite City itong darating na Setyembre 17. Sa kabilang panig, ito na ang ikalimang sunod-sunod na pagkatalo ng RK Hoops QC para bumagsak sa 1-5 sa team standings. Nagtapos ng may tig-6 na puntos sina Alexa Peñarroyo at Karel Molina, habang sina Darren Joy Canayong at Christine Isip ay nakagawa ng tig-5 markers bawat isa. Habol naman ng RK Hoops QC na kunin ang kanilang ikalawang panalo sa oras na makasagupan nila ang Tagaytay Toll sa kaparehong araw sa Setyembre 17. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halo magandang araw sa ating mga chismoso o chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Isinugod sa ospital ang Queen of All Media na si Kris Aquino dahil sa pagtaas ng kanyang blood pressure. Ayon sa kanyang kasama o confidant na si Dindo Balares, umabot sa 172/112 ang kanyang blood pressure, kaya ito dinala sa isang ospital upang malapatan ng atensyong medikal. Bukod dyan ay bumaba ang kanyang white blood cell count, kaya patuloy ang monitoring ng mga doktor sa kanyang kalusugan. Ngunit tiniyak ni Kris sa kanyang kaibigan na maayos pa ito at kaya pa raw ni Kris ang mga pagsubok sa kanyang kalusugan. Samantala, pinabulaanan ng kanyang kasama na si Kuya Dindo ang balitang namatay na raw si Kris na kumakalat yan online. And sa katunayan, in good spirit ang TV host actress na makausap ito ni Kuya Dindo. Kasabay niyan ay naging matagumpay ang kanyang medical procedure upang alisin ang blood clot sa kanyang ugat dahil kusa raw itong nag-shrink o lumiit. Sa huli ay nanatiling positibo si Kris dahil sa kabila raw ng kanyang dinaramdam ay kaya pa niya at nanatili pa rin itong matapang. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ikinasal na ang Filipino-German model, actor at dating Pinoy Big Brother housemate na si Will Devon sa kanyang longtime partner na si Joanne De La Rama sa isang hotel resort sa Batangas. Makikita sa IG post ni Will at Joanna ang mga litrato na kuha sa naganap na kasalan na dinaluhan ng kanilang respective families at malalapit na kaibigan. Nakasuot si Will ng cream coat na barong habang ang kanyang bride ay rumampa sa kanilang wedding with her cream embellished gown with matching flower
background. At sabi nga doon sa caption, it's official, we pulled it off in 2 weeks. No one tripped, the ring fit, and yes, the rain stopped at the perfect time. This was more than just a wedding. It was a mindful gathering of love, laughter, family, and soul connections. And a celebration not only of two becoming one, but of presence, gratitude, and the beauty of shared moment. Yan ang kanilang caption sa kanilang Instagram account. Nagpasalamat rin ang bagong kasal sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak na nag-sponsor at sumuporta sa kanilang pagsasama. Bubuhos naman ang mga pagbati ng mga netizens at ng mga kaibigan ni Will at Joanne sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, diretsahang sinagot ni Janela Salvador ang kontrobersya tungkol sa kanila ng celebrity na si Clea Pineda nang tanungin sila tungkol sa tunay na relasyon nila. Say niya, hindi po ako part ng breakup, hindi po ako third party, I want to exclude myself from that. And kung ano yung nakikita nyo, yun na yun. Yan ang kanyang pahayag. At sundot na tanong kay Janela nang matanong siya kung gaano siya kasaya ngayon. Sabi niya, nakikita nyo naman kung gaano ko kasaya. At syempre, nang natanong yan ay bigla niyang niyakap o bigla siya dumikit kay Clea. At naunang sinabi ni Janela na darating ang tamang panahon na magsasalita ito at sasagutin ang mga haka-haka sa kanila ni Clea. Ang Mayo ngayong taon nang nag-shoot ang pelikulang Open Endings na pagbibidahan o pinagbidahan ni Janela, Clea Jasmine at Lian Mamonong mula sa direksyon ni Nigel Santos. Noong nakaraang buwan, nakita silang nag-dinner itong sina Clea at Janela sa restaurant na very sweet at nakikita rin sa mga lakaran. Bukod dito ay may nag-viral na larawang may kakaiba sa posts nila at matatandang naghiwalay itong sina Clea recently lang at ng kanyang girlfriend na si Catrice Keyrolf pagkalipas ng 3 taon na nitong 2025 lang din ikinasal at noong Hulyo nga ay inanunsyo ng kanilang hiwalayan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin syempre ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon.
Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!